Magandang araw sa inyo, mga friends, mga kabuhay sakto. Anong araw na ngayon? Marso na? March. Kalagitnaan ng March. March 13. Wow, sunrise! Dito sa harap natin ang sunrise. Mamayang hapon, sunset sa likod. Ang ganda oh! Gusto ng mga tao yan, yung lumulusot yung lumulusot yung sun rays sa clouds. Pwede, ang ganda no? Amazing. Whew! I think we're in a perfect spot. Good morning. Magandang umaga. Maganda ba ang inyong gising? Ay, grabe. Masarap ang gising natin ngayon dahil gusto ko yung ganito. Alas 6 ng umaga, parang kahit gusto mo matulog, hindi ka na makatulog kasi alam mong kailangan ng gumising. Inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Kapayapaan sa puso, isip, at sa katawan. Pwede. Para sa inyong lahat. Dala-dala po natin yung ating bagong gawang bike. Look. Nag-assemble tayo ng mga buhay sakto bikes. Pag gusto nyo po magrenta, meron po dito available. Wow, so peaceful. Ang ganda ng sky. Mga sasakyan, konti pa. Bakit maganda gumising sa umaga? Kasi alam mo na you're close to nature kapag maaga ka nagigising. Kamusta naman kayo? Tayo ay medyo busy. Kaya hindi tayo masyado nakakapag-vlog. Saan pa tayo busy? Busy tayo sa paggawa ng ating extra income. Kasi malapit na ang ating mga long vacation. So, para tuloy-tuloy ang ating income, kailangan meron tayong stable source. So, yun. Busy tayo mag-create ng new source of income. Para hindi lang tayo nakaasa ng yung ating normal na pinagkakitaan. Pwede natin topic yun ngayon, additional income. Kasi hindi ko na mapigilan yung mga tao talagang sabi nga kahapon may narinig ako talagang ang school system natin ay created to make modern slaves. Sa Tagalog, alipin. O sige na nga, alipin na nga. Alipin na ang ating mga worker, mga nagtatrabaho 8 to 5. Nagtatrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Yan yung normal day. Na talagang pag gumraduate ka ng ito mga bata, nag-aaral. Sila po yung mga future modern slaves. O sige na nga, hindi mo nga mapigilan. Talagang ganun ang sistema ng mundo. Paano ka makakawala? So may sistema tayo para makawala sa ating pagka-alipin sa utak.
Paano ba tayo naging alipin? Naging alipin tayo mula nung inisip natin na we need to work. Ay. Ayan na ang sunrise. Ang aga ng pasok nyo ah. Alas 7. So, lalayo muna tayo sa araw. Masyado na siya mataas. Dito tayo sa gilid. Dito naman tayo sa sun. Uy, ang ganda ng aking view. Look at me. That's me. That's my shadow. So, that ma-realize natin na talagang yung school system natin created to make alipins. Kasi ano ba naman talaga gagawin mo? Pagka-graduate mo, nasa probinsya ka. Pagka-graduate mo, wala kang ibang isipin kundi pumunta ng syudad at magtrabaho. Samantalang hindi naman talaga tayo, feeling ko hindi talaga lahat meant para magtrabaho. Kasi ang lugar natin is agricultural. Ang ating bansang opier is agricultural. So, dapat ang turuan ng mga tao, paano mag-agriculture. Kasi naging slave ang tao ng new system. What if, babalik pa kaya ang unang panahon na tayo pa ulit ang supplier ng iba't ibang prutas at gulay sa iba't ibang bansa? Tapos ang mga may-ari ng mga farm is yung mga tao talaga, hindi corporate. Kasi nangyari dahil naging corporate, nagiging greed. Yung mga tao, nangyari sa kanila nagiging focus ng tao is money. E samantala dati, wala lang, tanim ka lang ng tanim. Bakit? Kasi pag nagtanim ka, alam mo na meron kang aanihin, may kakainin ka everyday. Yan nangyari dahil sa fast pace ng mundo ngayon. Nag-change ng dream ang tao. Ang dream ng tao is yung common na napapanood sa TV, etc. Yan. The illusion na binibigay ng TV. Pero kung babalik talaga tayo sa pamanang kultura ng ating mga ninuno, tinuturuan lang tayo is magtanim at umani. So pag meron kang tanim, meron kang aanihin. Di ba kasabihan yun? Pag wala kang tanim, wala kang aanihin. Eh wala kang tanim kasi hindi ka na marunong magtanim. Kasi nga lahat tayo ginawang slave ng money, kailangan sumweldo. Kanino ba galing word na sweldo? Eh nung unang panahon, ang word na tinuturo sa atin, harvest. Umani. Anong gusto mo? Sumweldo o umani? So, andito po tayo, Buhay Sakto. We are trying to help people na ibahin yung mindset. Gano'n kaya karami ang tao na pag gumraduate, ay gusto ko umani. Di ba usually, gusto ko sumweldo. So, grabe yung brainwashing sa atin mula nung pagkabata. Kaya, isa sa mga advocacy ko is ibalik ang pamanang kultura. Ibalik ang mga kautusan, sumunod sa mga magulang. Ang nangyayari, kasi pag hindi ka na sumusunod sa magulang mo, ang nangyayari, sa society ka na sumusunod. Dahil, yun ang sabi ng society. Huwag ka sumunod sa magulang mo. So, pag di ka sumunod sa magulang mo, wala ka na sa culture. So, you still have a choice. Kung ikaw na yung magulang, alam ko, mararamdaman mo na alam mo yung tama para sa anak mo eh. Pero nangyari, nung ikaw na yung magulang, hindi mo na ma-convince yung anak mo sa gusto mo mangyari sa kanya. Which is, may karapatan ka dahil ikaw yung magulang. Eh nangyayari, yung anak na-influensya na ng teacher, ng classmate,
ng TV, ng cellphone, iba na yung takbo ng utak. Kaya tataka ka bakit di sumusunod sa'yo. Eh, paano? Na-influensyahan na ng society. Kaya babalik tayo sa pinaka punot dulo ng lahat is mentoring. Wrong kind of mentoring ang nangyayari. Pag ipinasok mo kagad ang bata sa school, ang nangyayari, you're giving the authority to the system. Kaya huwag ka magtaka, darating ang time, hindi na siya masunurin. Nagiging pasaway na ang iyong anak dahil ipinasok mo na sa school. Believe ako sa mga magulang na kahit pinasok nila sa school yung mga anak nila, pero yung bonding, yung respect sa magulang pa rin. So, yun yung next topic natin. Ang next topic natin is parenting. Marami kasi akong mga nakakasalumuhan ng mga parents na nahihirapan sa kanilang pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, pwede natin maging text topic yon. Okay? Wala yung araw, natakpan ng ulap. Woo! So, sana may natutunan kayo today. If you're a parent, make sure you are followed. Ikaw ang sinusunod ng iyong anak, hindi ang sistema ng mundo. Kasi pasok yan sa kautusan. Ang kautusan po, kasama po dyan sa ating kultura is sumunod sa mga magulang. Kaya dati kinakanta ko yung nang isilang ka sa mundong ito. Yan. May lesson yan eh. Kailangan maging masunurin ka para hindi ka mapahamak. Okay? I love you all. Ganun talaga. 12 minutes lang tayo. Hindi pa tayo nag-extend. Mahal ko kayong lahat, aking mga viewers. Sana po tuloy-tuloy lang yung following. I love you all. Peace, kapayapaan. Peace, love, and harmony para sa inyo lahat. Bye-bye.